saan mapapunta to? Kasi si President Marcos, diba siya mismo yung kumbaga, ito yung kinuha niyang issue, no? At hindi to seryoso, hindi to simple dahil marami siyang makakabangga dito. So, saan ba papunta itong ginagawa ng Pangulo? Can this help him prevent the lame duck reality that he might be already facing, di ba? Sige. Well, yung una ay para umangat yung kanyang approval ratings ay kinakailangan talaga niyang bawasan yung kanyang political baggages. At isa dyan ay pagiging populist. At itong kanyang ginawa dito sa flood control from SONA hanggang dito sa kanyang PowerPoint presentation is bahagi ng kanyang populist strategy. Diba? Ang problema niya, kailangan niyang mag-deliver ng output. Ibig sabihin, kailangan merong makasuhan, may maparusahan. No? Sabi nga niya, kahit malapit sa kanya. Dahil kung hindi niya magagawa yon, mag-fizzle out yung kanyang populist strategy. Ang problema niya, kung masobrahan, baka maubos yung kanyang kaalyado. Baka yung kanyang mga kaalyado, na karamihan ay wala namang hiya, ay baka maglipatan sa kanyang kalaban. Kung makita nila na seseryosohin yung mga corruption cases laban sa kanila. So, ang magiging compromise dyan, magkakaroon siya ng mga sacrificial lamb. No? Magsasacrifice siya ng mga 2, 3, no? Na kakasuhan, etc., dudurugin, ide-demonize. Tapos yung karamihan, sasabihin niya, ay ongoing. Ongoing. Ibig sabihin, unti-unti ay yung ongoing mawawala na. No? Pero may na-deliver siya. Meron siyang nakasuhan, meron siyang naparusahan. No? Ibig sabihin, true siya dun sa kanyang promisa. Nung SONA at saka nung kanyang PowerPoint presentation. Yun yung magiging compromise. Paano kung dadalhin talaga niya sa logical conclusion? Mauubos ang kanyang kaalyado. Oo nga, tsaka baka siya ma-impeach. Actually, yung compromise mismo, pwedeng maging ano pa nga yun part and parcel of, aside from yung paghahanap ng mga sacrificial lambs, na yun yung magiging proof of concept mo na ito nag-deliver ako, seryoso ako na hahabulin ko ang mga tiwali, di ba? Ang mga umabuso, ang mga walang hiya, di ba? Yan. O yun. Pero at the same time, yung pananakot, yung threat na pwede ko kayong habulin, pwede mong gamitin din yun actually as a prod para yung mga taong medyo iniisip tapos ka na, 'di ba? Lame duck ka na, medyo muling bumalik sa disiplina, 'di ba? Dahil doon sa takot na baka isama sila doon sa mga isa-sacrifice, 'di ba? So, opportunity para sa kanya, but at the same time, ito yung tingin kong flip side niyan. Kapag na-mishandle at lumabas, wala namang malaking isda na nahuli, 'di ba? Nakalusot pa rin yung mga kahit na may mga lumabas na mga ganito mga malalaking revelations, hindi pa rin naman kinasuhan, wala pa rin pinuntahan, babalik sa kanya. Kasi yun 'di ba? Yung deklarasyon niya nung SONA, magwo-work lang 'yon kung merong makikita talagang output kung meron talagang consequence. Pero kung lalabas pa rin business as usual, ang balik sa kanya noon doble. Ang hina mo pala talaga. Hanggang salita ka lang. So, very, very, tingin ko, delicate na sitwasyon to para sa kanya. Ano rito yung tinatawag nating parang window. Gaano ka-short yung window niya para magpakitang gilas dito. Kasi hindi naman siguro pwedeng mag-intay ang tao ng 3 taon dyan, di ba? So, within the next few months, dapat may makita talagang resulta. Ano yung nakikita nyo rito? Window. Actually, a few weeks. Kinakailangan meron ng maipakita siya na tutugisin. Ibang usapin pa yung mapaparusahan. Pero dapat in the next few weeks, hindi to long burn Hindi to slow burn Kwanto quick burn ito no? Or else pag-fizzle out yung kanyang strategy or gagamitin ng kanyang mga kalaban, puro ka lang naman salita So, kailangan in the next few weeks ay may maipakita siya. At tingin ko mukhang doon papunta. Kaya siya pumupunta na sa mga ilog sa Bulacan Kaya niya ine-emphasize na yung mga nangyari sa mga flood control No? Ano ba meron sa Bulacan? Di ba nung nakaraang bagyo ay
halos buong Bulacan flooded. Yung Bulacan, yung pinakamaraming flood control projects. Or at least pinakamaraming flood control projects. Kahit hindi siya flood prone area. So yung ganun bang contradiction, parang sinample niya yung Bulacan. No? At yung governor, kasama niya, kadikit niya, parang yung governor walang kinalaman whatsoever dun sa flood control, dun sa flooding. No? Yun naman yung problema. Dahil at the very minimum, dapat alam ng governor yung mga proyektong yan sa kanyang probinsya. Kung hindi niya alam, either bobo siya o kasabwat siya. Diba? So, yun yung magiging problema ng governor na kasama niya sa Bulacan. Tsaka, kailangan kasi merong escalation din ng stakes eh. Diba? Ang initial na ginawa nila, naglabas sila ng mga listahan, diba? Ng mga malalaking contractor without actually saying na may maling nangyari dito, ito lang yung listahan ng mga malalaking contractor. Tapos ngayon, parang ini-imply na niya na may mga proyekto na lumalabas, hindi tama ang implementasyon. Sablay, 'di ba? Palpak. Pero kailangan tuloy dumadagdag yung storya eh. 'Di ba? Ang susunod diyan, dapat meron ka ng mga talagang ituturo na nagkasala. And ako, hindi enough na yung mga contractor lang ang isabit nila dito. Kasi parang kay parang nung kay Janet Lim Napoles. O sige, lumabas ang pangalan ni Janet Lim Napoles. Pero sa dulo, kung hindi mo itinuloy yan at meron kang sinabit din at eventually kakasuhan ng mga politiko, parang lumalabas, talagang dinidepensa mo yung mga katropa mo while trying to just pass it on sa isang tao na hindi naman masyadong kilala. So ako, tama. Yun yung dyan. Yan yung kailangan merong ganong escalation. Kung hindi. Ang problema lang, Barry, yung nature kasi ng insertions ay wala yung resibo. Tama. Kaya nga insertion. So yung mga politiko na involved dyan, hindi ganun kadaling ipin down. Diba? Katulad ng contractor. Ibang usapin yung mga tao sa gobyerno. Yung mga district engineer, yung mga DPWH, yan may kaunti kang resibong pwedeng maipakita. Kaya baka yun ang unahin. Mga tao sa gobyerno. Diba? Yung mga politiko, pwedeng makasuhan niya kung may whistleblower. No? Ito na nga, Sek. Ako pili ko low-hanging fruit. Pili ko nga low-hanging fruit na nga yung nangyari dito kay Senator Chis. Diba? Tumanggap ka. Meron ka official document na tumanggap ka ng contribution sa isang kontraktor. Diba? Na on record na dumami yung kanyang mga proyekto. Ako, yan yung mga yan yung mga opportunities na hindi na pwedeng basta lang isang tabi. Pero ang criminal liability niya ay yung violation ng Omnibus Election Code. Diba? Tama. Yun ang magiging criminal liability niya. At least for now, with the evidence now. Hindi yung corruption sa mga flood control projects. At least hindi pa. Tama. Hindi diba? pa. Ako iniisip ko doon kung ito rin yung basa niyo sa ginagawa ng Pangulo. No? Dahil nagsabi siya doon sa SONA na hindi ko pipirmahan yan pag malayo yan sa NEP. No? So parang merong effort para i-sideline itong mga politiko na magaling sa insertions. Parang nakikita ko kayo, mahirap maglabas sa ebidensya na kayo yung pumadrino nito, pero alam naman natin kung sino kayo isa-isa. So, uubra ba yun, yung effort to sideline these politicians during the budget process? Or we are underestimating their guile and cunning? Ako, tingin ko, we're underestimating. Diba? Kasi hindi naman nila... Yun eh. Ito sasabihin ko tungkol sa statement yun during the SONA and even yung mas recent na sinabi ni Majority Leader Representative Sandro Marcos, di ba? Actually problematic para sa akin yung sasabihin ng presidente na hindi ako papayag sa kahit anong budget na hindi sumasalamin dun sa NEP. Kasi yun ang whole purpose na yung budget nasa Congress sa House at sa Senate Sila yung power of the purse Hindi naman so parang in effect, sinasabi ng executive dito, hindi, kami na ngayon yan. Diba? Sumunod na lang kayo. I mean, firmahan nyo na lang. I get yung imperative of the moment, diba? Dahil mainit itong usapin ng insertions and all that. Pero hindi ko alam kung sustainable yan or even realistic sa dulo diba? At ito pa, yung implementation niyan, 'di ba? Depende pa rin kung sino yung kung ano yung papalusutin
dun sa baba. Diba? Para ngayon pa lang, maski si DBM Secretary nagsasabi na pwedeng ibalik itong mga ibang mga tinanggal na mga projects, diba, etc. Kasi nga, tingin ko, ina-acknowledge nila yung reality na sa dulo, kailangan mong bigyan ng konting leeway ang mga kongresista at mga senador na magpasok ng kanilang mga ideya sa budget, di ba? Yun yung punto. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Tama naman, hindi. Wag lang kontrata. Wag lang kontrata. Yun nga yung ibig sabihin ng insertion ideya. Exactly. Yun ang ibig sabihin ng insertion. Ito mga pangako nila na gagawing bukas yung buong proseso. Medyo ano ba ito? Is this really promising? Every step of the way, open daw yan. Makakabawas siya. Lalo na kung yung mga maggagwardya galing sa civil society, sa simbahan, etc. ay kabisado how it's done. No? How it's done. So gagwardyahan nila. No? Pero at the same time, marami kasi sa mga insertions nangyayari hindi dun sa official process. No? Nangyayari yan outside the official process. Pero kung alam mo how it's done, mamimitigate mo yung ganong klaseng level ng corruption. At tingin ko, mababawasan at the very least. Mawawala ba ang corruption? Definitely hindi. Definitely hindi. Pero, mamimitigate kahit papano. No? At tsaka yung parang Pandora's box yan. Binuksan mo na yung open bycam, no? Hindi mo na yan pwedeng sarhan uli. Tsaka yung pag nilabas lahat pati minutes, 'di ba? Kasi ang ginagawa dati pag lumabas na, tinatrack, 'di ba? May matrix yan 'di ba? Yung pinapakita, ito before, after, etc. Hindi mo nakikita kung ano nangyari in between, 'di ba? To sino talaga nagsingit. So, kung dadagdagan talaga kunwari, sasama mo pati mga minutes, 'di ba? Mas madaling makita sino ba yung pumadrino sa ganito. 'Di ba? Ang problema lang, Christian, kahit yung proposed budget on its own ay marami na ring problema. Halimbawa, DepEd ang pinakamataas ang budget. Anong ibig sabihin nun? No? Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, ang laki ng budget sa DepEd napupunta pa rin sa mga libro. Doon malaki ang corruption sa mga libro, no? At yun ay ang hirap ma-expose. Yung mga sahod ng mga teachers, ang daming mga ghost teachers. So, ibig sabihin, kahit yung sinabmit ng presidente sa Kongreso ay maraming mga weaknesses. Halimbawa, marami pa ring flood control projects na kasama doon sa sinabmit ng gobyerno. Nasa DepEd. DepEd, DPWH. Dahil walang na second highest. Wala pa ring framework yung gobyerno para sa tunay na flood control project. Tunay na waste management system. Tunay na drainage system. Tunay na water impounding. No? So, yun yung problema. Yun yung elephant in the room. So, ang lalabas pa rin dyan, libo-libong flood control projects na gusto mo bawasan yung corruption. Pero the very nature of several thousand flood control projects is in itself not only inefficient, but in itself very vulnerable to corruption. No? So, ibig sabihin, kahit yung sinabmit mo, by its very nature, ay tainted na Parang ganito yan no? Ba't mo papatayin yung problema na pinagkakakitaan? Parang gera. Bakit mo tatapusin ng gera? Di maraming mawawala ng negosyo. Pagdating sa paggawa ng mga armas. So ito, ba't mo susolusyonan na matino yung flood control? Ang problema kasi sa inyo, naghahanap kayo ng isang sosyalistang gobyerno. Akala ko, ma-offend si Senator nung binanggit ko yung baril Bakit pinag-discuss yung baril? Akala ko din siya na-offend. Huwag muna kayo mag-aspire sa isang progresibo, demokratiko, no? Na gobyerno. Aabot tayo dyan eventually. No? But not this government. Actually, yung sinabi ni Sen. Ronald, tingin ko, also points the way to ano dapat yung magiging role na ipe-play ng mga observers na iimbitahin from civil society. Hindi na sila pwede mag-observe. Kailangan din talaga nilang
analyze, di ba? At probably through yung mga ibang mga kinatawan na pwedeng makausap, mag-raise ng mga issues, mga tanong tungkol nga dyan. Halimbawa, bakit ganito yung ating programa sa flood control? Di ba? Bakit hindi isang comprehensive, unified plan na meron talagang long-term policies na ipapatupad? Bakit parang tingi-tingi pa rin kada probinsya na parang walang overall framework? Dapat yung mga ganon ang kailangang gampanan na papel nitong mga magpa-participate in the process. Kasi hindi lang pwedeng, part of it lang yung transparency yung makikita mo yung mangyayari. Kailangan meron ding opportunity na i-raise at i-flag yung mga ganong klaseng mga concerns na makikita doon sa budget na pag-uusapan. Kaya sa dulo, ang labanan is 2028. Sa dulo ay bagong kailangan likuto. palitan ang mga politiko at saka mga leaders ng bansa. Sa dulo ay dapat baguhin mo yung uri ng gobyerno. At mangyayari yan, possibly, sa 2028. Ngayon kasi, magkwal lang tayo, ngak-ngak ng ngak-ngak. Katulad ni Christian, magra-rant na magra-rant.